Aries, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for April 15 to 21, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lang mga reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay, Aries. Let's see what's coming to you this week. Self-love, focusing on loving yourself, taking care of yourself. Bibigyan nyo ng oras at panahon ng sarili ninyo. 'Di ba? It is important to practice self-love, self-care. Lalo na for your mental health. Grounding. Yes, you are removing negative energies around you. Yung iba sa inyo siguro medyo maraming ginagawa, busy. So, ngayong week na to, sinasuggest na kayo ay mag-grounding. Oo. One of the best ways to ground yourself is to walk barefoot, no? Sa land, sa grass. Oo. Maglakad-lakad ng walang yapak. Walang yapak, nakayapak. Ano ba? Walang suot sa paa. Walang sapatos, walang tsinelas. Kung meron kayong backyard, front yard, garden, or sa park. Yung nakatapa ka lang sa lupa. Literal. Or you can hug a tree. That's your way of grounding your energies. You also have the tiger's eye. So, this is courage, lakas ng loob. So, yung iba sa inyo, meron na kayong lakas ng loob na panindigan yung sarili ninyo. Kasi, yung iba, alam niyo ba na minsan ina-abandon natin yung sarili natin? Oo, yung tipong parang, pinapabayaan natin yung sarili natin na imbes na tayo ay maging responsible for our own self, no? Hinahayaan lang natin na, kontrolin tayo ng iba. So, for some of you, kayo ay maglalakas loob na manindigan sa inyong mga sarili, i-pursue yung mga bagay na gusto nyo kahit may mga taong pumipigil sa'yo, kumukontra sa'yo. As long as alam mo na mapapabuti ka, then do it. So, I also see you freeing yourself, na pinapalaya mo yung sarili mo. So, let's see your overall energy. Yes, Queen of Wands. This is your energy. Speaking of kalayaan, ito yung energy ng isang tao na hindi mapipigilan sa kanyang mga gustong gawin. So, maaring meron kayong mga gustong puntahan, i-explore. Ayan. So, wala nang makakapigil sa inyo. Some of you are also going to glow up. Oo. Meron kayong i-improve sa inyong sarili, physical self, sa styling ninyo, sa buhok nyo. Anything na magbibigay sa inyo ng confidence. So, let's see. I also see you na pupunta sa mga places na yung may mga garden, may mga flowers. Oo, kasi springtime na ngayon, no? Tapos, dito sa Pilipinas, it's summer. So, maraming mga magagandang places to visit. Especially nature, going to the beach. Ayan. Meron din energy rito na kayo ay magiging center of attention, center of attraction. What is your challenge? The Wheel of Fortune. Maaring meron kang mga plano na ayaw mo pang gawin. Hindi ka pa nagte-take action. So, the challenge here is to take action, no? Na kung yan matagal mo nang pinag-iisipang gawin, anong pumipigil sa'yo? Baka sarili mo na lang yung pumipigil sa'yo, yung doubts mo sa sarili mo.
And the Wheel of Fortune is also about your destiny, your karma, no? So, kung gusto mong may magbago sa situation mo, kailangan may baguhin ka rin sa ginagawa mo, sa actions na ginagawa mo, para magbago rin yung outcome. So, your opportunity is the Ten of Pentacles. Opportunity to earn a lot of money. Opportunity na makasama yung family, go shopping, mag-enjoy. Oo, medyo magsispend kayo ngayong week na to. Magsispend ng pera para sa family. And it is going to be worth it kasi masaya, no? Ano naman yan hindi lang naman sa amount ng pera kung magkano yung magagastos mo, but the quality of the time that you spent with your loved ones. Limbawa, kakain kayo sa labas, it doesn't matter kung nag-Jollibee lang kayo, or sa karinderya lang kayo, or sa isang mamahaling restaurant. Basta alam nyo na ina-enjoy nyo yung pagkain. Limbawa, nagpunta kayo sa beach, it doesn't matter kung nag-Boracay kayo, or sa Batangas kayo, or sa tabing ilog kayo, no? As long as kasama mo yung family mo, masaya ka. Diba? Let's see your blessing. Uy, the Empress. Some of you, no, hindi naman para sa lahat, yung may mga kakayanang mabuntis. Ayan. Maaring merong baby is coming. Oo, is on the way. So, kung kayo ay wala pa namang balak na magkaanak, syempre, kailangan yung mag-ingat. But if you are planning to have a baby, then push, go for it. And some of you naman, if this is not about pregnancy, pwede kasing hindi naman sa'yo to na, hindi ikaw to or family member, ganyan. Pwede rin tong meron kang ipapanganak na bagong baby mo, na masasabi mo na baby mo. So, it's, let's say, you're going to launch a business, a career, or a project. You know, na parang ikaw yung gumawa. And ikaw yung mag-aalaga. Okay? So, let's see ano pa. What else? Excuse me. Biglang makata yung lalamunan ni Ko Ira, no? Mercury retrograde. So, let's see. Ano pa? Concentration, third house. Saturn. Okay, so, pay attention sa mga bibitawan mong salita during this week kasi pwedeng meron kang ma-offend, meron sumama ang loob sa'yo, or maaring ikaw maging sensitive sa words ng iba. So, don't take it personally, no? Wag mong hayaang masira ang araw mo dahil lang sa isang taong irresponsible sa kanyang mga sinasabi. You also have Moon in Leo in the 5th house. Ito yung sinasabi ko sa inyong iba, magiging center of attention, center of attraction, maraming magkakaroon ng interest sa inyo. Meron ditong Moon in Aquarius in the 11th house, independence. So, I feel like meron kang mga achievement during this time, or meron mga taong mag-admire sa'yo sa ginagawa mo, especially if you are part of a group. Yung iba sa inyo merong leadership role sa inyong grupo, sa inyong community, sa inyong career. I also see romantic gestures from someone. Pwedeng meron kayong mga marireceive na mga parang mga regalo, ganyan. Yung iba sa inyo magiging open sa romantic connections if you are single. Some of you naman, pwedeng magiging, meron kayong kaibigan na mas lalo nyong kikilalanin kasi may potential siya na maging romantic partner nyo in the future. So, kung may nararamdaman ka na dyan for someone, then, malay mo, no? Kayo pala. Kayo palang tinadhana. Oo. So,
Sa money, career, finances, yung iba sa inyo ay very blessed, no? So, yung blessings ninyo, mas maganda na i-give back nyo, no? Pagtulong sa iba, makakabuti yan sa inyo kasi mas maganda yung balik niyan, 'di ba? Mas lalo kayong i-bless kapag meron kayong natutulungan. Yung iba naman, pwedeng services, no? Oo, meron kayong tutulungan. And then, may magsusorry. Oo, sa romantic connection. May regretful sa kanilang nagawa. So, this can be anyone na may nakaaway or nakasamaan ng loob lately, whether this is a romantic partner or not, magsusorry siya. Okay? So, that is your reading, Aries. Thank you so much. Bye!